Hi, good evening everyone. First of all, congratulations in advance in your concert. Kanina you mentioned that this concert, I'm here. Oh, sorry. Yeah. You mentioned earlier that this concert is also a celebration of your friendship for more than 23 years. Siguro we wanted to know, in the past 23 years, what has remained in your friendship and what has changed as well? Anyone can answer, please. Siguro, for me, ako yung sa ngayon dito sa amin, ako yung nalalayo sa kanila kasi ako yung sa probinsya nakatira. Pero pinupuntahan nila ako. As in monthly, meron isa sa kanilang nandun sa akin. Minsan, weekly pa nga. Madalas, tumira pa to na sa amin. Yung friendship namin kakaiba siya eh. Kahit hindi kami laging nag-uusap, pag nag-uusap kami, parang magkausap lang kami kahapon o kanina. So, even though we are not always together, we remain really good friends. Sabi ko nga, all these years, sila yung talaga naging totoong kaibigan ko. Kasi yung iba, they just, some people you meet, acquaintances lang, people you meet, they come and go. But them, kahit hindi kami nagkikita o nagkakasama, andyan pa rin sila para sa akin. And I swear, they're really very, very supportive sa akin. Every election ko sila po yung nangangampanya para sa akin. Kaya super love ko sila. They did do for me before. Ayun. So, yun. Talagang closing friendship namin. Change. Hello, good evening everyone. Hindi pala ako nakag-greet kanina. Yung change naman sa amin, wala eh. Parang halos ganun pa rin yung friendship namin. Pagka may Gumanda isa, lang. oo, gumanda lang lalo. I mean, ganun pa rin. Wala talaga. Walang nagbago sa friendship namin. So kapag kami, kunyari matagal na kami hindi nagkikita, gusto na kaya si halika, tapos magtatawagan na kami, girl, anong gagawin nyo? Tara, puntahan natin si Katya or si JC or ako, ito, kapitbahay ko eh. So, madalas akong kay Katya or si Maui. Kami dalawa. Lagi kami nasa BGC na Kasi tayo yung single eh. Kaya. So, kami yung parang, girl, kailan ka natin mamimit yung mga future? Ganon. Pero never nag-change yung friendship namin. Ganon pa rin. It's the same. Can I just add? Honestly, change, no? Talking about change. Ang naging change ngayon, planning this reunion, I think, mas lumabas yung pagmamahal namin sa isa't isa. And that's true, sorry, na-emotional naman ako. Hormones. Sorry. Kasi sobrang emotional namin ngayon sa grupo namin. Parang pag nag-uusap kami, naiiyak kami lahat. Parang lumabas talaga yung pagmamahal namin lalo sa bawat isa na dati, syempre, na-neglect mo kasi minsan hindi kayo nakikita or kunyari, syempre, mga babae din kami, nagkakaroon din kami ng tampuan. But now, planning this reunion taught us to be grounded, to love each other more, to support each other more, to forgive and forget, and yung talagang pinahalagahan namin ngayon yung bawat isa. Yun yung nangyari ngayon yung journey ng pagbuo ng reunion na to. I think more than the show, it's the journey na naman ulit ngayon na dinadaanan namin going to the reunion na nangyari sa bawat isa sa amin, yung pagtingin namin sa bawat isa, yung friendship, yung ang lalim biglang lumalim po. Yun yung naging change. Lumalim lalo yung friendship namin ngayon dito sa reunion na to. Yun lang, I just want to add. Thank you. Thank you. Anyone would like to add? Anyone would like to add? So yeah, you must understand that during that time, di ba, mas madalas pa namin kasama ang isa't isa kaysa sa mga pamilya namin. So talagang para kami mga naging magkakapatid. And so yeah, I don't think mabubura yung memories na yun. So that's why it's kind of emotional for all of us. Actually, through the years, right now kasi naging matured kami. Before kasi masyado pa kaming bata, tsaka may insecurity. So, karamihan, di ba? Yun ang problem. Kaya nagsisimula ng away sa group. Ngayon kasi lahat kami nagkakaintindihan at
kung may problema yung isa, nagtutulungan kami lagi. So yun ang kinaganda ng grupo namin ngayon. Thank you. Thank you. Direk, sabi kanina, all the girls are very collaborative. Everyone has an input sa pagbuo ng reunion concert na to. But as a director, what do you think? What do you think or what do you see as a challenge in mounting this concert? Ang challenge, number one is yung mailabas mo yung nai-envision ko as a director and then yung idea nila as an artist. So para mapagsama mo yan, medyo yun, very challenging yun. Pero yun nga, once naman na nagkakasundo kayo at okay kayo as a group, as a team, feeling ko yung challenge yun eh, baliwala. And then siguro, isa pang challenge namin dito is ano pa yung mga bago namin ipakikita sa tao. Ano yung hindi pa nakikita ng mga fans nila through the years. So ano yung mga bagong putahe na i-offer natin sa audience. So, ayun. Maraming salamat na again. Good luck to the concert. Thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin from Manila Times, Isa Iglesias. Hello, good evening po sa inyo lahat. You mentioned po kanina na this concert is all about nostalgia. Kung babalikan po yung career nyo before, ano po sa tingin niyo yung mga best memories nyo nung magkakasama? Ano yung may mga moments ba na binunog kayo? Yung mga special projects or moments sa career nyo back then? Siguro yung pinaka talagang hindi namin makakalimutan yung mga out of the country shows namin na talaga naman inikot na yata namin ang buong mundo sa pag-ikot. Pero ang saya kasi, pagkasama mo yung barkada mo, at in the same time, nagtatrabaho ka, tapos nag-i-enjoy ka, sobrang saya ng pakiramdam na you work and you have fun in the same time. Pero dito rin sa Pilipinas, simula Hulo hanggang Sulu, di ba? Oo, talagang inikot na po namin lahat at na maraming mga moments na hindi namin makakalimutan. Siguro ako yung isa sa akin yung nag-taping tayo sa isang island. Tapos binagyo tayo ng todo-todo na hindi po kami nakauwi ng siguro 5 to 7 days yata kaming na-stuck doon dahil sa bagyo. And yung signal wala pa, mahina, kaya sobrang hirap pero sobrang saya kasi kasama mo nga yung mga barkada mo. So yun, isa yun sa mga moments na thank you. Ako naman, yung hindi ko makalimutan yung mga out of the country shows. Kasi talagang dun mo mapapatunayan kung nakilala namin actually yung isa't isa dun. So, kung ano yung mga isa-isa ugali namin, nalalaman namin. Tapos nakapagpili kami sino yung the best na kasama namin sa kwarto. Ganon. So, yun ang hindi ko makalimutan talaga. So, yeah, ikaw girl. Sobrang, oo nga, kasi nga sobrang dami. So, pero ako sa akin, yung pinaka-nostalgic pa rin sa akin. So, ito, yung friendship, no? Akin yung show namin ng Hot Babes in the Flesh before sa NBC 10. It was very, very memorable. It was the first ever show na ginawa namin. Magkakasama kami, batch 1 and 2. And it was very successful. So, sana magawa namin yun ulit ngayon. Kaya exciting to ngayon. Kasi naglo-look back kami doon sa show na yun. Doon bago yung mga batch 2 na nakasama namin sila. So, nakakatuwa yun maisip kasi nung time na yun, hindi namin iniisip madami kayong manonood or madami kayong tao. But then again, paglabas namin, parang medyo naglambot yung mga tuhod namin kasi sobrang daming tao. Sobra. Talagang iba yung pakiramdam namin nun. Very, talagang grabe, grateful and hindi kami makapaniwala na kinaya namin makapuno yung buong incident. So, it was very memorable kasi noon, hindi pa kami ganito ka-close noon dahil bago-bago pa lang kami magkakaibigan noon eh. So medyo may mga pa noon, parang mga tinginan, mga ingginan. May ganun kami, tinaanan namin yun. May mga insecurities. Ako may mga ganun, may nagkanya-kanya. But then, pag naglo-look back kami ngayon, parang ikaw yung ginawa mo noon So yun yung memorable sa akin talaga. And sana maulit namin yon ngayon sa reunion.